Pagpalit ko si Rico, alam ng Diyos, mawala na lahat ng mga taong mahal ko, pero never ko niloko si Rico. And that during the time na kinukrucify ako ng tao at sinasabi nila kasalanan ko, ang hindi alam ng tao, ako rin, sinisisi ko rin kung saan nandun ako. Baka buhay pa. Inalala ng aktres na si Claudine Barreto ang ilang detalye tungkol sa pagpanaw ni Rico Yan. Naging emosyonal si Claudine sa pagbabalik tanaw sa mga pangyayari sa pagpanaw ni Rico sa isang panayam kay OG Diaz. Ang nangyari was November 2001, nasa Ad Congress siya. Pag-uwi niya end of November, may nalaman ako, and naghiwalay kami. Pero we were staying under the same roof. Ang usapan is, January, move out. He was asking pa, na ayaw niya umalis, pahayag ni Claudine. Sabi ko, sige, let's be professional. Let's work, pero hindi na tayo magkakabalikan kasi hindi na ako yung magiging Claudine na gusto mo, na minamahal mo. Nang tanungin kung bakit nagpa siya siyang wakasan ang mga bagay-bagay for good. Inamin din ni Claudine ang kanyang sariling mga pagkakamali sa kanilang relasyon. Nagpahayag siya, alam mo ang tagal kong prinotektahan ang pangalan ni Rico. Pareho kaming may mali, hindi ko lang talaga matanggap yung time na yun kung ano man yung nangyari during Ad Congress. And then January, sabi ko you have to leave, kasi may sarili din naman siyang kondo. Hanggang sa yung naging March, basta sabi ko wala nang balikan to. Yun na, let's remain friends, dagdag pa niya. Isang aspetong nilinaw ni Claudine ay ang napapabalitang akusasyon na sinaktan daw siya ni Rico. Hindi totoo na sinaktan ako ni Rico o naging violent siya. Yun ang gusto kong iklaro. Never. Hindi naman siya perfect, hindi ako perfect. Nagsigawan kami pero hindi umabot sa nananakit. Hindi siya ganon. Ikinwento niya ang pagiging isa umano sa mga huling tinawagan ni Rico noong gabi bago ito pumanaw. Ang last na usapan namin is March 17, and then 24, and then the night na yun yung pinaka-pinagsisisihan ko. March 29 ng madaling araw, tumatawag siya, binlock ko yung number niya. Sinabi nung sister niya na yung last call niya was sa sister niya at sa akin. 7 phone calls yun na hindi ko talaga sinagot, intentionally binlocked. Alam mo, ngayon naisip ko, baka ayun yung pinakamalaking karma ko, dagdag pa niya. Inamin ni Claudine na kasama niya ang dati niyang asawang si Raymart Santiago noong pumanaw si Rico, na itinutulong umano'y third party sa relasyon nila ni Rico. Gayunpaman, binigyang diin niya na wala silang relasyon noong panahon na yon. Totoong nag-dinner kami with my family with Raymart because ang Santiagos and Bertos very close. Kami lang ni Raymart ang hindi close. So totoo yun, pero para Andy or to spend time with Raymart in a romantic way, no. Hindi yun, alam ng Diyos yun, iginiit niya. Sa kasagsagan ng usapan, naging emosyonal si Claudine nang maalala kung paano nagbalita sa kanya ang kanyang ama na natagpuang wala ng buhay si Rico sa loob ng kanyang hotel sa isang resort sa Puerto Princesa. Namatay siya sa cardiac arrest noong March 2002 dahil sa acute hemorrhagic pancreatitis. During that time na kinukrucify ako ng tao at sinasabi nila na kasalanan ko. Ang hindi alam ng tao, ako rin, sinisisi ko rin yung sarili ko, sabi niya, habang umiiyak. Sana mas maging compassionate or understanding yung tao, kasi kung pinapanish niyo ako, pinapanish ko rin yung sarili ko. Kung galit kayo sa akin, mas galit ako sa sarili ko, dagdag pa niya. Binigyang diin ng aktres na ito na ang huling pagkakataon na magsasalita siya tungkol kay Rico, ngunit sinabi niyang ipagpapatuloy pa rin niya itong ipagdiriwang sa kanyang mga kaarawan at anibersaryo ng kamatayan. May nang ganun, yung love na yun, hindi na mauulit yun sa buong buhay ko. Kailanman, magmahal man ako ulit, it's never gonna be the same. At sinisi ko sa sarili ko. Ako na nagsasabing kasalanan ko, ganun rin natin ko sa sarili ko. So sana, mas maging understanding kayo kahit konti. Dahil yung galit nyo sa akin noon, siguro 1,000,000 times over ang galit ko sa sarili ko noong panahon na yun.